Kumain yung mga anak ko, noodles lang po. Noodles. Kaawa naman. May bigas pa kayo. Wala pa. Wala na pong laman yung bigasan po. Walang laman ng bigasan. Opo. Napakahirap na sitwasyon. Tay, kumusta ka naman, Tay? Mabuti. Okay ka lang dyan? Nakahiga ka lang lagi? Pag kakailan ko, ipatay ako yung asawa ko. Katapos ng kamay, higa na naman. Higa na naman. Paraan. Nakababayan, nakakaawa yung kalagayan nila eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Sana makatulong. Laban lang. Kaya mo yan. Masaya ako na natagpuan ko kayo dito. Masaya ako na nakarating ako sa inyong tahanan. Palagi ako nanonood sana niyo, Daddy Frankie. Salamat. Inaasahan mo ba na makakarating si Daddy Frankie? Hindi ko pa nasa na makakarating kayo ngayon. Hindi mo inaasahan. Yun yung sinasabi ko na ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi natin masukat. Yung hindi mo inaasahan, pag niloob talaga ng Panginoon, darating yan, ha? Opo. Sige, mag-iingat. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Ay, ano nangyari kay tatay? Stroke. Ay, stroke. Pero anong sabi ng doktor para kay tatay? Nung pina-check up ko po, pinapaano sa ospital, pinapa-ECG, kaya lang wala po akong budget. Ah, walang bayad. Opo. Pampa-ECG. Opo. Ito, dalawang anak kong may birthday kahapon. Wala kahit. Walang handa. Opo. Mabuti hindi mo iniwan si tatay. Hindi mong tatandaan may Diyos tayo na laging gagabay sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yung panahon na hirap na tayo, tumingala ka lang, magdasal, kausapin natin Panginoon, magugulat ka na lang. Dahil kay God, walang imposible. Tandaan nyo yan, ha? Sige. Dahil dyan, bibigyan kita ng kaunting tulong pinasyal at ay nakakaawa yung kalagayan nila eh. 1, 2, pa tayong pupuntahan dito. Hello po. Ako si Daddy Frankie. Ay, kayo pala, Daddy. Oh, kumusta kayo dyan? Ito, pinalaga ko po. Pwede akong tumuloy? Kasi pwede po. Ayan, sige na. Sige na, upo ka lang. Hello, tay. Ano nangyari kay tatay? Stroke. Ay, stroke. Ilan taon na po si tatay? 59. Ha? 59. 59. Si nanay? 38 po. Bata pa si nanay. Ilan na po anak nyo? 4 po. 4. Bakit napabayaan ni tatay yung katawan niya? Ba't umabot pa sa puntong na stroke? Hindi ba nagpa-check up? Sa hirap po ng buhay, nakikibalat po kami ng mais. Nakikibalat kayo ng may. Doon po siya nagka-stroke. Sa bukid. Na-stroke siya sa bukid. Sa hirap ng buhay po. Kaya, extra labandera lang po kasi ako, Daddy Frankie. Naglalaba ka? Opo, nakatigil po ako ngayon kasi wala akong Dito lang po ako sa bahay. Nalagaan ko yung asawa ko pag walang labada. Pag walang labada, alagaan mo siya. Opo. Wala bang mga kapatid na makatulong sa inyo? Sa hirap po ng buhay, pare-parehas lang po kaming mahirap. Pati yung mga kapatid niya. Ang mga kapatid niya mahirap din. Opo. Pero tiga dito lang din kayo. Opo. Ito ang province nyo. Opo. So paano hindi na makabangon si tatay? Makabangon din po pag pinapano po. Pagkakain. May gamot naman siya ngayon. Ang Lodopin lang po yung maintenance niya, Daddy. Ayun lang. Pero ano sabi ng doktor para kay tatay? Nung pina-check up ko po, pinapaano sa ospital, pinapa-ECG, kaya lang wala po akong budget. Walang bayad. Opo. Pampa-ECG. Opo. Bato di ko po, kaya hindi ko na ipaano sa ospital. Pati to the eco rin. Ano yun, umuwi na lang kayo? Umuwi na lang po kami kasi wala po. Wala bang malalapitan talaga ng mga government?
Mayroon po, kaso ang ano ko lang po, budget. Pag pamasahe, ganun po. Sa bagay, no? Oo. Kasi may minsan mga kababayan, ito talaga pag pinakamahirap na sitwasyon. Kahit sabihin natin libre ang ospital, pero pagdating sa ospital nga, Mayroon din pong bibili. may bibilihin din. Tapos pamasahe. Opo. Kaya anong nangyayari, tiis na lang dito. Tapos lang po. Ilang taon na yung anak niyo panganay? 18 po, kaka-18 kahapon. Kaka-18 lang. Opo, dalawang anak kong may birthday kahapon. Walang-wala kahit. Walang handa. Opo. Anong ginawa niyo? Dito lang po sa bahay. Tulad ngayon, nag-extra yung anak ko. Nagtrabaho kasi walang-wala po kami ngayon. Kumain yung mga anak ko, noodles lang po. Noodles. Kaawa naman. May bigas pa kayo. Wala pa. Wala na pong laman yung bigasan po. Walang laman ng bigasan. Opo. Napakahirap na sitwasyon. Tay, kumusta ka naman, Tay? Mabuti. Okay ka lang dyan. Nakahiga ka lang lagi. Pag kakailan ko, ipatay ako yung asawa ko. Katapos ng kumain, higa na naman. Higa na naman. Ilang buwan mo nang inaalagaan si tatay? Years na po, dati Ilang po. taon na? 5 years lang. Ay, 5 years na siyang nakahiga. Nakaganito po. Ilang taon ka nung na-stroke si tatay? 33. Ngayon, 38 ko po. 38. Opo, 5 years na po siyang Medyo may edad sa'yo si tatay, no? Paano kayo nagsimula noon? Bakit medyo mababa pa edad mo tapos si tatay? May edad na. Kasi nung po, may business po siyang tinapaan dati po. May business siyang Tinapaan. tinapaan noon. Kasi siyempre, sa pamilya, lumubog yung siyempre, walang Lumubog yung business. So, ibig sabihin, nung bago kayo magsimula, nung malakas pa si tatay, okay pa yung buhay. po. Simula nung nagka-stroke na siya, ganito, wala na. Tapos nung na-stroke siya, Po, wala na. unti-unti nawala ang business. Tapos ngayon, 8 years mo na siya inaalagaan. Mabuti na, no? Mabuti hindi mo iniwan si tatay. Opo. After all ng kanyang kalagayan. Doon niya makikita na doon ko siya kamahal. Kasi sa hirap ng kaya na ganito siya, hindi ko iniiwan po. Hindi mo siya iwanan. Tama yun. Sipin mo, pagsubok lang Panginoon yan. Opo. Kasi marami tayong nakikita sa mga pahayagan, TV, sa umpisa, masaya sila nagsasama dahil may negosyo. Opo. Pero pag dinatnan sila ng problema, parang mga ganyan. Yung iba, hindi lahat, hindi mo kagaya lahat. Yung iba, pag na-paralyze ang asawa, Iwan na. nagluloko, iiwanan. Sinisigaw-sigawan na lang ang asawa. No? Pero ikaw inalagaan mo. Talaga. Bakit? Mahal ko po siya. Mahal ko Mahal mo po siya dati, bro. Hanggang Kaya- kailan mo siya mamahalin? Hanggang sa dulo ng mundo. Hanggang sa dulo ng mundo. Hanggat kaya mo. Hanggat kaya nabubuhay. ko po, hanggat nabubuhay po ako. Okay, yan. Sa busilak mong pagmamahal, sa anis, sa asawa, ay darating at darating yung time ng biyaya na ibibigay ni God sa inyo, no? Po. Tay, okay ka lang dyan? Okay lang. Anong masasabi mo tayo sa iyong asawa na napakabait? Kahit ganyan ka na, hindi ka niya pinabayaan. Ay, talagang mahal niya ako. Yung asawa ko. Talagang mahal ka niya. So, Wala akong masabi. wala kang masabi. Napakaswerte mo, tay. Yung mga ibang asawa, wala na. Iniwan na. Oh. So, anong mensahe mo sa asawa mo, tay? Kasi hanggang ngayon di ka niya pinapabayaan. Kako, wala akong masabi. Kaya nga po, anong sasabihin mo sa kanya? Gusto naming marinig, tay, yung galing sa puso mo. Na mahal ko siya. Yun lang. Nahirapan ka na rin gumalaw, tay. Pag niya ako tinatayo, wala. Pag hindi ka niya ipatayo, hindi ka na makagalaw talaga. Dito lang.
Pagpapakini ako, yun. Tapos yung bahay ninyo, no, hindi na natapos. Lupa na lang. Hindi naman bumabaha dito. Hindi naman po, Daddy Frank. Sa baba lang po. Basta laban lang, ha? Ay, mga kababayan, si ate umiiyak sa kanilang kalagayan. Kaya, eto, at sabi niya, mga kababayan, yung bigasan nila, wala nang laman. May dala pa ba tayong bigas? Yes sir, meron pa. Oh, pahingi isang sako. Yan, bigyan natin sila. Makatulong man lang. Laban lang na eh. Turuan mo maigi yung mga anak mo. Baka sa... dito. Baka sa mga anak mo, giginhawa rin ang buhay. Ayan lang ha. May dala ka ng... Ayun na, Daddy Frank. Ha? Sinasabi ko sa anak ko, sa hirap ng buhay. Parang baka hindi ka na makapag-aral, sabi ko. Magkakadraw ng grade 12, yung panganay ko. Yung panganay, babae, lalaki? Laki po. Lalaki. Tsaka yung pangalawa ko, grade 12. Pagsikapan ninyo. Malakas ka pa naman. No. At lagi mong tatandaan, may Diyos tayo na laging gagabay sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yung panahon na hirap na tayo, tumingala ka lang, magdasal, kausapin natin Panginoon, magugulat ka na lang. Dahil kay God, walang imposible. Tandaan nyo yan, ha? Sige. Dahil dyan, bibigyan kita ng kaunting tulong pinasyal ate. Ha? Yan yung kamay mo ate para kababayan nakakaawa yung kalagayan nila eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Sana makatulong. Laban lang. Kaya mo yan. Masaya ako na natagpuan ko kayo dito. Masaya ako na nakarating ako sa inyong tahanan. Palagi ako nanonood sana niyo, Daddy Frankie. Salamat. Inaasahan mo ba na makakarating si Daddy Frankie? Hindi ko pa nasa na makakarating kayo ngayon. Hindi mo inaasahan. Yun yung sinasabi ko na ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi natin masukat. Yung hindi mo inaasahan, pag niloob talaga ng Panginoon, darating yan, ha? Opo. Sige, mag-iingat. Maraming salamat po, Daddy Frank. Laban lang. Opo. Ingatan mo yung pera na yan. Sana Opo. makatulong sa inyo. Opo. Ibili mo ng pangunahing pangangailangan. Bilhan mo ng gamot yung asawa mo. Opo. Nga pala ate, naka-video tayo. I-upload namin to. Marami mga kapanood natin mga kababayan. Baka may panawagan ka sa ating mga kababayan. Baka may mga pag-abot ng tulong sa inyo. Sana po, may iba pa ka naman sa hirap ng buhay ko po. Ano po akong masabi, Daddy? Sige lang, hayaan mo lang. Ha? Ano pangalan mo ulit eh? Marilo Ramos po. Marilo Ramos. So yan mga kababayan, mga kabarangay, isang pamilya na aming na puntahan dito, si Nanay Marilo Ramos kasama ng kanyang asawa. Bagamat ito, sobrang hirap na ng kanilang pinagdadaanan, pero hanga ako kay Nanay Marilo dahil 5 years na niyang inaalagaan ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, habang siya'y nabubuhay, pagliliguran niya ang kanyang asawa, no? Nakaka-inspired yung mga ganitong couples, mga nagmamahalan na walang iwanan. Kumbaga, pinaninindigan nila yung kanilang sumpaan mula nung nag-umpisa. Okay? Laban lang natin. Maraming salamat po and God bless. Laban lang. Masaya ka? Masaya po. Okay. Sige. Maraming salamat, Tay. Alis na po kami, Tay. Thank you po. Maraming salamat po, Daddy Frankie.